Colossians chapter 3 verse 10. Colossians 3:10. Colossians 3:10, ready, read. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Father in heaven, thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito ang katotohanan, ito ay buhay. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, iba-iba man kami ng mga maaring personality, maaring iba kami ng mga problemang kinakaharap, maaring iba-iba kami, Panginoon, ang nasa isip sa mga oras na ito. Pero Lord, alam ko po, ng iyong mga salita ay hindi po masasayang. Meron kayong individual na pangungusap sa bawat isa. At amin pong maintindihan ang iyong mga salita. Ako po'y instrumento lang, Panginoon. Itago niyo po ako. Hindi yung religion, hindi yung denominasyon ang mabigyan ng pansin, kundi kung merong mang pangalan na palaging mag-glorify, ay walang iba kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, ang Holy Spirit ang tunay na magturo sa amin at bigyan kami ng illumination and application sa aming mga mapapakinggan. Maraming salamat po sa aming Father in Heaven na laging kasama po namin. Hindi kami iniiwan at pinababayaan. Kaya ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po, tutuloy natin ang ating pag-aaral sa Back to His Image. Part 3 na po ito and by the grace of God, tapusin na po natin ang message today. Balikan lang natin ng konti, no? Mabilisan lang yung naging outline po natin sa ating naging pag-aaral. Inumpisahan po natin ito sa creation of the Creator like man. Kasi ang tao po, sa original na create ni God si Adam and Eve, sila po ay created in the image and likeness of God. Nakita natin kahit paano ano ba yung ibig sabihin po nung image and likeness of God. Napag-aralan natin yan. Kaya lang ang naging problem sa outline number 2, na-corrupt po ito. No, pumasok ang kasalanan. Alam naman natin na si Eve ay nadaya siya ng serpent. And later on, si Adam, kinain niya rin po itong forbidden tree na ito. No? At nagkasala po ang tao. Kaya nga sa pamamagitan ng isang tao, si Adam, dahil siya po yung pinaka-head, siya po yung pinaka-leader sa kanilang mag-asawa, pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya nga ang image na ito na mula kay God ay na-corrupt, nasira, dahil po sa kasalanan. Bagamat nandito pa po ang image na ito, pero na-corrupt na po ito dahil nga po sa kasalanan. Pero ang blessing, merong cure na pinagkaloob ang ating Heavenly Father para po maayos tayo sa harapan ng Diyos. Una sa lahat, pinadala niya po ang bugtong na anak, si Jesus Christ. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa aming mga guest, first-time guest, no, again, welcome po sa church po namin. Una po sa lahat ay gusto naming ipaalam na dito po sa church namin, hindi po kami nagliligtas. Ang church namin ay hindi nagliligtas. No? Welcome po ang bawat isa. Masaya po kami kung kayo ay magtutuloy-tuloy. Pero magiging honest po kami, hindi po tagapagligtas ang aming church. Hindi po magdadala sa langit ang pag-anib sa anumang religion. Pero alam niyo, ito lang ang blessing. Mula pa noon, tagal ko nang umaten, mula pa Damayan hanggang ngayon po dito sa Faith Baptist Church, masasabi ko na ang church natin ay higit 25 o baka higit 30 na. Isasama pa natin yung Light Life, sama pa natin yung Damayan. Pero noon pa man, very consistent ang message hanggang ngayon. Since ito ay nakabase talaga sa Bible, na ang kaligtasan ay kay Jesus Christ lamang. Ang kagandahan po ng message ng Bible ay una sa lahat wala kang babayaran, libre lang. Ang tugon ng bawat individual ay manampalataya ka, sa pagkatiwalaan mo ang Panginoong Jesucristo na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng pambayad sa iyo at sa aking mga kasalanan. Kaya nga sinasabi ng John 3:16, sino man ang manampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakamagandang message na ating matanggap sa mga oras na to. Kumbaga, kung babalikan natin ang Bible, alam nyo, ang Father natin in heaven, tamang-tama po sa mga panahong ito, siguro marahil marami nag-iisip, ano kaya ang ireregalo ko kay tatay? Ano kaya ang ireregalo ko kay daddy? Pero alam nyo ba, ang ating Heavenly Father, siya pa ang nagbigay ng regalo sa atin. At ang naregalo niya sa atin na walang bayad, ay ang kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Jesucristo, na siya pong nag-iisang daan patungo sa langit. Kaya nga, napaka-consistent po ng message niya. Kaya I hope and I pray na sa oras na ito, no, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, now is the accepted time, now is the day of salvation. Nasampalatayanan mo, kilalanin mo, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas.
So yan po, si Jesus Christ ang pinaka-cure sa atin pong naging kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Ngayon, nung nakaraan naman, tinignan natin yung calling of the Christ-like. Kasi nga po, Christ-like man na po tayo dahil kay Jesus Christ ay, kumbaga siyang nag-ayos sa atin. Kaya ang panawagan po sa atin ay gayahin natin si Jesus Christ bilang mga ligtas na, bilang mga tumanggap na sa Panginoong Jesucristo. Ang kalooban niya para sa atin ay lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Kung meron man tayong dapat gayahin na model, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga under po niyan, ang pinaka-calling po sa atin, tayo po ay called to restore the good relationship with the Creator. Gusto po ng Panginoon, yes, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, meron na tayong relationship with Him. Pero syempre, ang goal natin ay maging maayos yung ating relationship. It has something to do with fellowship. Maging maayos yung fellowship natin daily with our Father in Heaven. Natandaan niyo po, ang tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi na po mawawala yung kaligtasan. Isa rin po yan sa mga glorious truth ng Bible. Pero syempre, hindi pa rin po nawawala. Nandito pa rin naman yung ating old nature. Kaya nga, ang will ni God for us, sa ating pang-araw-araw na buhay, ay maging maayos yung ating fellowship with Him. Kaya nga po, mas bigyan natin ng pansin, alagaan po natin ang ating spiritual na katawan, dahil ito po ang kinakailangan nating palakasin para mapagtagumpayan natin daily ito pong old nature na nasa atin. Ngayon naman po, isa pa sa makikita natin, called to restore the good representation for the Creator. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, balikan natin yung ginamit nating teksto kanina at dito natin makikita yung gusto kong puntuhin ngayon pong umagang ito. Sabi nung verse, makikita niyo po, after the image of Him that created Him. Gusto kong bigyan ng pansin yung salitang image. Ang salitang image po dyan, ang Greek word na ginamit is icon. Kung kayo po ay familiar sa word na icon, no, sa mga cellphone makikita nyo po yan, paki-press. Yan, di ba? Ang tawag sa mga ganyan, social media icons. Yung salitang icons, mga kapatid, dyan po nila kinuha yan sa Greek word ng image. Yan po yan. And alam nyo ba, mga kaibigan at mga kapatid, bagamat sa atin, di ba, pag nakikita natin yung mga image, sa pamamagitan ng mga image na yan, okay, lalo yung mga gumagamit talaga ng mga techie, pag unang tingin nyo pa lang sa mga images, alam nyo na kung para saan yan. Di ba po, kagaya yung letter F na yan, no? Pag nakita, alam nyo na kagad. Isang tingin nyo lang, alam nyo na kung para saan yan. Pag pinindot nyo yan, alam nyo kung anong magagawa niyan. Yung katabi niya, nung katabi ng letter F, yan, alam na alam nyo rin po yan, no? Kung para saan ang function po niyan. At yung mga iba pa po dyan, ako personally, yung iba hindi ko na alam dyan. No? Sa akin, usually yung ginagamit ko, yung isa pangalawa lang, yung iba hindi ko na yan ginagamit. Pero marami sa mga young people, siguro halos lahat yan ay familiar po sila pag nakikita po ang mga icons po na yan. So basically, ganyan po yung pinanggalingan ng salita ng icon na tinatawag na icon sa salita pong Griego. Alam nyo ba, ang salitang image or icon ay kung para mas ma-appreciate natin ito pong word na ito, nung ancient times, ginagamit po nila itong salitang ito, lalo po sa mga kaharian, no? Lalo sa mga, kagaya halimbawa doon sa Babylonia, di ba? Sa Babylonia, ay marami po mga, ayon sa pag-aaral, no? Maraming mga depictions po doon ng kanilang mga, kung sino man yung kanilang mga kings. Kahit saan ka magpupuntang mga lugar, merong mga nakaukit o kaya nakadrawing na kanilang mga, yung image ng kanilang king. Halimbawa, si Nebuchadnezzar. Kaya nga kung alalahanin nyo sa Bible, di ba merong eksena na kung saan si Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng napakalaking estatwa. So may paniniwala na yung statwa na yun na pinagawa ni Nebuchadnezzar, statwa niya mismo yun. Okay? So, hindi lang po yun ang nag-iisang statwa niya, may mga iba-ibang sulok. Halimbawa, napunta ka sa east side ng kaharian, makikita mo yung image ni Nebuchadnezzar. Napunta ka naman sa kabilang side, madalas mo makikita yung image ni Nebuchadnezzar. Basically, ganun po ang ginagawa. Ito po, yung salitang icon, kasi pag nakikita po nila yung image, ang pinapakita po ng image na yan, hindi lang siya yung parang iniisip natin na icon today, kundi pag nakikita nila yung image po na yan o yung icon, nagpapakita sa kanila yan yung presensya ng kanilang leader.
Bagamat wala man si Nebuchadnezzar po doon, pero pag nakikita nila yung itsura, yung statwa, para bagang sa isip ng mga tao, uy, nandito yung king natin. Nakatingin siya sa atin. No? Kumbaga, talagang takot na takot sila. Parang iba yung dating sa kanila pag nakikita nila yung image ng kanilang leader. Kaya nga, di ba, even nung panahon ni Jesus Christ, binanggit din po yung salitang Acon po na yan, kagaya po dito sa Matthew 22, mapapansin po natin, sabi diyan, and he saith unto them, whose is this image and superscription? Kung mapapansin niyo po yung salitang image po diyan, that is Acon. Kaya nga yung mga leaders, di ba yung mga leaders, kagaya yan, they say unto him, Caesars. So pinakita doon sa coin, yung image ni Caesar. So isa sa mga kadahilanan kung bakit yung kanilang pera ay nilalagay doon yung mukha ng leader nila, kasi every time titignan nila yung coin nila, uy, nandito yung king, nakatingin sa atin. May ganun silang idea. Parang kumbaga nagpapaalala sa kanila na kahit wala dito yung physical presence ng ating king, pero pag nakikita nila yung image na yun, parang nagpapaalala na rin sa kanila, nandito yung king natin. Okay? So basically, ganyan po yung pagkakagamit nila, kung paano ginagamit yung salitang Acon during the ancient times. Kaya nga, sa future naman, puntahan naman natin yung future, hindi pa po ito nangyayari, pero in the future, mapapansin nyo po sa Book of Revelation chapter 13, meron kayong mapapansin na salita doon, the image of the beast. Alam nyo ba yung image of the beast, Acon din yung ginamit na salita po dyan. And makikita nyo po, kung babasahin natin yung talata, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Alam nyo, noong unang panahon, yung talatang yan, medyo nahirapan sila. Paano nangyari yan? Nasabi dyan yung image makakapagsalita. No, ang image, sabi niya, and both speak, ano sabi dyan? And cause, sabi niya, as many as would not worship the image of the beast should be killed. So, alam niyo nung una, parang ang mga tao, nahirapan silang imaginein yung verse na yan, paano mangyayari yan? Pero sa ngayon, hindi na. Kasi sa panahon natin ngayon, talagang doon yung makikita, ang galing talaga ng Bible, kasi kung ano man yung nangyayari sa panahon natin, kumbaga wala siyang ibang pupuntahan, kundi sumasang-ayon lang siya sa prophecy. Kaya sa panahon natin ngayon, kung kayo ay familiar sa mga AI, dyan na ho papunta yan. No? Na merong mga, actually meron nga ako nakitang video, di ba, na yung, meron na mga nagmimisa sa Buddhism, ang nangunguna doon sa pinaka-mass nila, robot na eh. No? Imagine niyo kung dito, robot na nagpipreach. Magandang umaga, church, ang Bible. Di ba? Robot na. Ganun na, doon na papunta eh. Kaya nga, noon parang imposible, parang sabi na parang hirap naman i-interpret neto ng literal, pero hindi ngayon. Paliteral na ng paliteral habang tumatagal. Pero image pa din ang pinag-uusapan. So dito, balik na tayo sa ating pag-aaral. So makikita natin dito, no, na pag yung image po na yan, syempre, ang nakalagay, kagaya doon sa coin, kinakailangan yung nakalagay na mukha doon, kapares talaga nung mukha nung original na may-ari, yung mukha talaga ni Caesar, yun dapat yung nakikita doon sa image. Tapos yung coin na yun, may authority siya. Pag nakikita yung coin na yun, para bagang nandoon si Caesar, o yung kanilang mga rulers, o yung kanilang kings, bagamat wala yung physical presence, pero dahil nandoon yung image, talagang kumbaga nangangatog at na ini-imagine ng mga tao, nandito yung king natin. So basically, ganun yung pagkakagamit ng salita nila. Alam niyo mga kapatid, doon sa ating text kanina, sinasabi po ng Book of Colossians, na tayo daw po, after the image of Him that created Him. Alam niyo, tayo pala na mga anak ng Diyos, ang disenyo sa atin ng Panginoon, nung tayo ay nanampalataya, nagtiwala kay Jesus Christ, tayo ay mga icon, image tayo ng ating invisible God. Na yung ating invisible God, hindi man siya nakikita ng mga tao. Di ba po? Kasi ang God natin ay spirit. Pero pag nakikita tayo, since tayo po ang pinaka-design sa atin, yun nga, manumbalik, no? Kasi sinira po ng kaaway itong image na to. Pero since tayo ay ligtas na, manunumbalik tayo dun sa original na image na pagkaka-design sa atin ni God. Kaya nga po, ang pinaka-design talaga ni God sa atin, pag nakikita tayo,
dapat nakikita si God. Parang yung kagaya kanina, pag nakita mo si Adam, nakita mo na si Brother Fernan. Basically, ganun. No? Na halimbawa, hindi mo kilala si Brother Fernan, pero pag nakita mo pa lang si Adam, alam ko na itsura ng tatay nito. Parang ganun. So ganun din ang design sa atin, hindi man nakikita ng mga tao si God, because God is a spirit, pero pag nakikita tayo, nagkakaroon sila ng idea kung sino itong God. That's the design. Yan ang gusto ng God the Father sa atin, na ganyan tayo dapat mamuhay, diyan tayo dapat makilala bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, in relation, dito po sa isa pang talata, in 2 Corinthians 5:20, sinasabi ng Bible, now then, ano daw tayo bilang mga believers, bilang mga mananampalataya? Ang taas pala ng posisyon natin, we are ambassadors. Ambassadors for Christ. Kaya bilang mga ambassadors for Christ, we represent the Lord Jesus Christ. Maraming mga tao, maaring narinig nila si Jesus Christ kasi nga si Jesus Christ is very famous. Okay? Pero wala silang idea. Sino ba tong Jesus Christ na to? Ano bang mga katangian niya? Tayo ngayon, yung icon ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo yung ambassadors ni Christ. Si Jesus Christ po, physically, nasa heaven na siya. Bagamat alam natin, spiritually, kasama natin ang Panginoong Hesukristo dahil nangako siya, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Pero ang nakikita ng mga tao, tayo. Kaya ang design natin, kung ano yung itsura ng tatay natin sa langit, dapat ganun din ang nakikita sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, tayo yung icon, no, ng invisible God na ito sa atin pong kapanahunan. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga ambassadors ng ating Panginoon, it's very important, number one, na dala-dala natin yung authority, God's authority sa atin pong buhay. Ibig sabihin, dahil tayo ay ambassadors, dahil tayo po, we represent our Heavenly Father, we represent the Lord Jesus Christ, ang authority dapat na hawak natin, ang manual na sinusunod natin, is the Word of God. That's our authority. Kumbaga, napakalaking lapastangan kung sinasabi nating we represent God, pero hindi naman natin alam yung salita niya. Kasi ito yung manual natin, ito yung authoritative word ni God, ito yung basis natin kung ano yung katotohanan, ano yung mga kamalian, paano tayong mamuhay sa katotohanan, at manatiling mamuhay sa katotohanan. Kaya nga kung babalikan natin yung Colossians 3:20, di ba sabi doon ng verse, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, yung knowledge po, knowledge after the image of Him. So dapat pala bilang mga mananampalataya, ang ating kaalaman, ang ating knowledge is, sabi, after the image of Him. So paano tayo magkakaroon ng knowledge after the image of Him kung wala tayong alam sa Bible? Kasi dito po, ibinigay ni God ang Bible sa atin, ito yung revealed word ni God, na dapat nating malaman. At dapat ito yung authority ng buhay natin. Hindi natin tauhan si God, tayo yung tauhan niya. Kaya dapat kung ano yung manual niya, kung ano yung batas niya, susundin po natin. Kaya nga sinasabi ng 1 Corinthians 2:13, sabi po ni Apostle Paul, which things also we speak. Paano ba mangaral si Pablo? Not in the words which man's wisdom teacheth. Ito po pala. But which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So itong si Apostle Paul, pag siya'y nangangaral, hindi yung sarili niyang wisdom ang ginagamit niya. Hindi yung talino niya, hindi yung galing niya. Kasi nga ambassador siya, kagaya rin natin. So si Apostle Paul, he represents the Lord Jesus Christ. Kaya ang kanyang mga pinangangaral, ang kanyang mga tinuturo, ang basis ng kanyang doktrina, ay walang iba kung hindi yung tinuturo ng Holy Ghost. Asan ba yung tinuturo ng Holy Ghost? That's the Bible. Kasi ang author ng Bible sa three persons ng Trinity is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya yung, kumbaga, siya po yung gumabay, nag-control dun sa mga writers while writing the scriptures. Kaya, ang Holy Spirit, ang siyang divine author ng scriptures. Kaya nga sabi ng 2 Timothy 3:16, di ba po? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Anong sabi diyan? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works.
Kaya mga kaibigan at mga kapatid, dahil tayo ay mga icon, tayo ay mga representative, we are the image of Christ, image of God. Dapat ang authority ng buhay natin is the Word of God. Hindi po yung Bible ang mag-a-adjust sa atin, tayo dapat ang mag-a-adjust sa Bible. Kaya, very consistent noon pa man, ilang taon na ang Faith Baptist Church, yung isama nyo pa ang Damayan, isama nyo pa yung Shepherd, gaano katagal na tayo, pero hanggang noon, hanggang sa ngayon, same book, same Bible ang source ng authority natin. Hindi natin kailangan magbago. Kasi yan po ang absolute truth, mga kaibigan at mga kapatid. That's the authority. At bilang mga ambassadors, bilang mga icon, mga image ng ating Panginoon, wala tayong karapatan na magkaroon ng sariling doktrina. Wala tayong karapatan na magkaroon ng sariling batas. Babalik lang tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa po, since tayo ay image, tayo ay icon, kailangan po by good appearance din. Tandaan niyo po mga kapatid, we represent yung ating pong God. Napakahalaga, dahil nire-represent natin siya, kung ano yung pinapakita niyang imahe sa Kanya mula sa Bible, dapat makita din sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid, parang kagaya po ng United Nations, di ba, may mga anak po dito, nauuso sa mga school, tingnan mo next slide, Brother Bon, sa mga United Nations, di ba po, kitang-kita natin, pag yan ay nagsusuot ng mga damit yung ating mga anak, isang tingin pa lang natin minsan, may idea na tayo kung ano yung nire-represent niyang bansa. Di ba? Kasi kung ano yung pinaka-national na costume ng isang country, yun yung pinapasuot sa atin pong mga anak. So, mahalaga po sa ating pananamit pa lang, makita na, yung ating appearance, makita na po kung ano yung nire-represent natin. Kaya nga, ano ang sabi po ng salita ng Diyos in 1 Thessalonians 5:20? Sabi po ng talata, abstain, from ano daw po? From all appearance of evil. Bakit sinabi po ng Bible na abstain from all appearance of evil? Ang kausap po, mga taga-Thessalonica, mga mananampalataya. Bakit? Kasi nga we represent Christ. We represent our Father. Imagine niyo kung halimbawa si Brother Adam, di ba? Si Brother Fernan, pag tinignan niyo, machong-macho siya. Di ba? Talagang Fernando sa pangalan pa lang, pang telenovela na eh. Fernando, mga pangbida sa pang teleserye. Machong-macho. Di ba sinasabi nga ni Adam, siya yung pinaka-image. Pero imagine niyo naman, kung halimbawa si Adam, nagsusuot siya ng pambabae, halimbawa. Nagsusuot siya ng mukhang satanista. Di ba sinong image yung masisira? Yung tatay niya. Ang ganda-ganda ng image ni Brother Fernan. Maraming, kumbaga, pag sinabi nyo sa motor trade, in the name of Brother Fernan, nanginginig po yung mga nagtatrabaho doon eh. Ganon po katindi si Brother Fernando, nagugulat ako sa kapangyarihan yan eh. Parang yan yung Joseph ng motor trade. Di ba? Kaya pag ginamit nyo yung pangalan ni Brother Fernando, talagang maraming dyan sumasaludo. Pero kung imagine niyo kung si Brother Adam, sinira niya yung image ng tatay niya, di ba ang sakit sa damdamin nung kanyang tatay? Kaya bilang mga anak ng Diyos, since we are the icon of our Father, we are the icon of the Lord Jesus Christ, ayusin naman natin yung mga itsura natin. Di ba po? Yes, ang Diyos nakatingin sa panloob, pero huwag niyong kalilimutan, bilang mga ambassadors, ang mga ambassadors nilikayan para to represent Him. Siyempre, haharap tayo sa ibang tao, alangan naman na nakikita sa atin, impyerno. Hindi, we represent heaven. We represent the Lord Jesus Christ. Kaya ayusin natin yung ating panlabas na itsura kasi nga nire-represent natin siya. Parang tayo ay nagbebenta ng product na syempre pag nagbebenta tayo ng product, dapat yung product na binibenta natin, dapat unang nakikita sa atin. Kaya nga, di ba, ilang beses ko na nabanggit, halimbawa ahente ako ng sabon na pampaputi, hindi nyo tatangkilikin yung sabon. Kasi pambira nagbebenta, tinan mo naman yung kulay niyan. Hindi siya maputi, so hindi siya bibenta. Walang tatangkilik. Kaya kinakailangan makita sa atin yung imahe na nire-represent po natin. Kaya nga, number 1 po, mahalaga yung face. Yung itsura po natin, di ba pag tinignan natin yung mga icons, parang kagaya niyan, may smiley, may sad, no? Bilang mga anak ng Diyos, nagsasabi tayo, pag tayo ay naging mananampalataya, masaya ang buhay natin, no? Mabuti ang Panginoon. Pero kung sasabihin natin mabuti ang Panginoon, pero lagi naman tayong nakasimangot,
Sa tingin niyo ba, kala ko ba mabuti ang Diyos? Ba't lagi nakasimangot yan si brother? Lagi nakasimangot yan si sister. Parang ang itsura niya, parang mga Kublai Khan, mga Genghis Khan ang dating ng itsura niya. Nakakatakot. Since we represent heaven, we represent our Father, dapat kung ano yung pagpapakilala ng Father sa kanyang sarili, no? Pag sinabing, the joy of the Lord is my strength, makita yung joy sa atin. Di ba? Kung meron mang taong dapat nakangiti, kung meron mang taong dapat nakikitaan ng kasiyahan, kasi nasa atin yung tunay na kaligayahan. Dapat nakikita sa atin yan. Kaya nga blessed na blessed ako dyan kay Pastor Jeff eh. Di mo nga akala mo nga, walang problema yan, lagi nakangiti eh. Di ba? Lagi nakangiti yan, hindi ko nakitang nakalungkot, di ko nga nakitang umiyak yan eh. Ewan ko lang hindi ko pa nakitang lagi nakangiti yan. Okay? Medyo binabantayan ko lang kasi baka pag naglakad yan, baka tumatawa na mag-isa, no? Kaya inaano ko lang, no? Pero lagi nakangiti yan, kaya nga, nadadala ako yung pagkasama ko, parang nawawala rin yung kalungkutan pag nakikita ko. Pero may mga problema din yan. Ganyan po, mahalaga yung face natin, nakikita po yung Father natin sa atin. Since meron na tayong buhay na walang hanggan, kung meron mang dapat may karapatang masaya, ngumingiti, nakikita ang kaligayahan, dapat tayo yan. Pangalawa mga kapatid, syempre yung fashion. No, usong-uso ngayon mga fashionista. Ako ayoko naman maging legalistic sa damit, pero ilagay naman natin sa proper. Alam niyo mga kapatid, pag halimbawang, pag tayo po, no, we represent our Lord, maging maingat tayo sa pananamit natin. Kasi baka pag hindi tayo naging maingat sa pananamit natin, ang nakikita pala sa atin, hindi na yung pagiging anak ng Diyos, kundi mukha tayong harlot. Di ba? Kaya, maging maingat po sa mga pananamit. Hindi lang po yan sa mga babae, bagamat madalas na nababanatan yung mga babae. Pero hindi, kahit mga lalaki. Minsan kami mga lalaki, kala namin okay lang kami lahat ng pananamit. Hindi kami naging aware. Minsan yung mga balahibo namin naglalabasan na rito. Di ba? Kailangan maging maingat din kami. Kasi we represent the Lord. Kasi ang hirap niya kung halimbawang nag-share ka ng gospel, tapos may nakikitang masiselang bahagi mo, baka hindi si Kristo ang tanggapin, ikaw ang tanggapin yung katawan mo. Huwag ganun. Kaya ayusin natin, ilagay natin sa proper, kung yung ang sa eskwelahan, meron kayong uniform for PE, di ba? Meron kayong uniform, kung halimbawa ang PE nyo is pang swimming, ganun din dapat sa pananambahan sa Diyos. Ilagay din natin sa tama, ilagay natin sa ayos, ilagay natin sa order yung ating mga pananamit na pag nakita tayo, talagang makikita sa mga itsura natin, ay mga seryoso ito. Kaysa naman ang makita sa atin, mukhang satanista, oh. Di ba? Kasi kahit na sinasabi mong hallelujah, pero kita naman sa'yo, mukha kang addict, di ba? Hindi rin maniniwala yung tao. Tandaan nyo po, sa harapan ng Diyos, tinitignan yung puso natin, pero sa kapwa natin, huhusgahan tayo sa itsura natin. And since ang business natin is the Lord Jesus, siya yung dapat ituro natin, mag-evangelize tayo, magdi-disciple tayo, ayusin natin yung ating mga itsura. Na sa itsura pa lang natin, talagang makikita na seryoso tayo pagdating sa ating pananampalataya, pagdating sa ating pananambahan sa Diyos. Pangatlo pa, ingat din tayo sa mga figures. Alam nyo ba, minsan pag hindi tayo nagiging aware, minsan meron tayong may mahilig yung iba, nagbibili ng mga kwintas, di ba? May mga sign, di ba? Rock and roll, may mga ganun-ganun pa. Hindi kayo nagiging maingat minsan, yung palang nire-represent nyo, sa mga satanista pala yan. Di ba? Yung mga sinusot nyo minsan ng mga kwintas, nako, ang nire-represent pala niyan, si Satan. Tandaan nyo po, we represent God, di naman tayo mga satanista eh. So pag yung mga ganyang mga symbols, maging aware tayo na naku, hindi pala kay Jesus yan. Hindi pala kay God yan. Hindi natin kayang itackle lahat, no? Pero alam nyo, may mga websites. Meron ako napuntahang website na merong isang chaplain sa US, dinocument niya yung mga iba-ibang mga symbols na yan. Na parang iba, akala nila okay lang yan, may kwintas sila, meron silang mga singsing, na may mga ganyang mga simbolo pala. Na hindi pala yan hindi pala yan kay God, ang sinisimbolize pala niyan sa kalaban. We have to be careful. Kaya nga, yung mga nag-games minsan, di ba, ng mga kabataan, enjoy kayo. Hindi nyo alam, dami na pala mga satanic symbol dyan sa mga pinaglalaro nyo mga games. Kasi nga, ganyan po ang kaaway mandaya. Kaya we have to be careful. Tandaan po natin,
tayo po ay we represent the Lord Jesus Christ. Maging maingat po tayo kahit sa mga gestures po natin, no? Na see to it na yung mga ginagawa nating mga pagkilos, yung mga kasuotan po natin, talagang nag-glorify sa ating Panginoon. Kasi hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi na tayo yung nagre-represent lang sa sarili natin. We represent the Lord, we represent our church. At nakatingin yung ibang tao sa atin. Then, next po, mga kapatid, isa rin po ito sa dapat nating bantayan. Yung tinatawag po nating godly attitude. Of course, tayo po ay mga icon ng atin pong Panginoon. Ang mga tao nakatingin sa atin pong mga pag-uugali, sa atin pong mga kinikilos. Since we represent heaven, since we represent the Lord Jesus Christ, dapat ang makita sa atin ang Panginoon. Okay? Kaya nga sabi po ng Ephesians 4:24, and that ye put on the new man. Bagong tao na. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa original creation ng ating Panginoon, di ba? Di ba ang tao created in the image and likeness of God? So kitang-kita po natin doon na kumbaga yung knowledge ng tao is galing ito sa likeness ni God, kaya lang nakurap nga yung knowledge natin. Pati yung ating righteousness, pati yung holiness natin is sa original creation ni God, ayos po yan. Wala siyang problema, nasira lang po yan dahil sa kasalanan. Pero dahil tayo'y ligtas na, tayo'y mananampalataya na, kailangan tayo po ay paunti-unti na bumabalik doon sa pinakaimahe na dapat ang nakikita sa atin ay yung righteous living tsaka holy living. Yan ang dapat makita sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung titignan natin, di ba, sa Galatians chapter 5, sa Galatians chapter 5, bago pinag-usapan yung fruit of the Holy Spirit, sabi po dito ng verse number 19 sa Galatians chapter 5, now the work of the flesh are manifest, which are these, ano-ano po yan? Adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wraths, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, yung mga nakalagay dyan ng mga kasalanan, yan yung ginagawa ng ating kalikasan. Yung ating old nature, yan ang gustong-gusto niyang gawin. Kaya nga, di ba makikita natin, ang ating old nature, mas gusto niyang gawin yung mga kasalanan, mas gusto niyang gawin yung mga mahahalay na mga gawain. Pero sinasabi nga, na itong mga ganitong gawain na to, shall not inherit the kingdom of God. Kasi nga, kasalanan po yan. Hindi makakapasok ang kasalanan sa langit. Kaya nga buti na lang naligtas tayo sa biyaya. Naligtas tayo sa biyaya. At hindi na natin isa-isahin, maaring iba sa atin, yung mga nakita nyong kasalanan dyan, nagawa nyo yan noon. Ba, nahulog ka sa ganito, nahulog ka sa ganon. Kasi nga, ang ating makalumang pagkatao, talagang napakahina niyan. Pero alam nyo, buti na lang, nung tayo ay naligtas, we have the Holy Spirit. Kaya kung itutuloy po natin ang verse, but the fruit, ito na po, meron na tayong Holy Spirit. Kung maalala nyo doon sa naging pangangaral ko ng nakaraan, nasa Holy of Holies natin ang Holy Spirit. At dahil po dyan, ang Holy Spirit ay nasa sa atin, may mga lalabas na bunga. Pero sabi dyan, fruit, hindi fruits fruit. So itong mga nandi dito, lalabas yan sa atin. Okay? Pero syempre, wag naman kayo mag-expect na kinabukasan, lalabas agad. Parang kagaya ng nagtatanim, syempre,
Minsan may mga bunga na aabutin ng buwan, aabutin ng taon, basta mahalaga na aalagaan yung puno. So sa atin ding spiritual life, but the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So mga kaibigan at mga kapatid, sa atin po bilang mga anak ng Diyos, dapat makitaan tayo ng godly attitudes sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi nga, we represent, icon na tayo eh. Icon tayo ng ating Heavenly Father, ng ating Panginoong Jesucristo. So ito mga ugaling to, yung love, joy, peace, meron si Jesus Christ yan, kitang-kita sa Kanya yan. Kung paano siya nagmahal, paano naging masaya ang ating Panginoon, paano siya yung pinaka-Prince of Peace at yung mga iba pang mga katangian, kita natin yan kay Jesus Christ, dapat makita din siya sa atin. Kaya minsan ang bunga na ito, nahihirapan siya kasi nangingibabaw pa rin yung lumang pagkatao natin. Kasi mas naalagaan yung lumang pagkatao natin eh. Pag mas naalagaan yung lumang pagkatao natin, no, wag nating aasahan na magiging mabilis yung growth natin. Kaya nga yung iba, ang tagal-tagal na eh. Ang tagal-tagal ng mananampalataya. 20 years, 30 years, napakabagal ng progreso. Ano bang inaalagaan kasi? Pag ang inaalagaan mo yung lumang pagkatao mo, syempre talagang mahirapan kang lumago. Pero pag pinapatibay mo ang spiritual life mo, sa awat biyaya ng Panginoon, tutulungan ka niya para yung mga bunga na yan ay makita sa iyong buhay. Lalabas siya dahil ang Holy Spirit na nasa sayo ay nakakakilos ng maayos at hindi nahahadlangan ng iyong lumang pagkatao. Kaya nga makikita natin sa Ephesians chapter 5, sabi ng Bible, "For you were sometimes darkness." Dati nasa kadiliman tayo nung hindi pa tayo mananampalataya. "But now are you light in the Lord." Walk, ito yung kalooban, walk as children of light. "For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth." Kaya nga we represent our Father. Kailangan ang will ni God sa atin, nung tayo ay nanampalataya kay Jesus Christ as our Savior, lumalakad tayo sa liwanag. Kasi tayo yung nagre-represent sa Kanya. Kaya nga di ba yung ginamit ko kanina, yung icon, di ba, nung ancient times, kahit sila nagpunta, pag nakikita nila yung image ni Nebuchadnezzar, uy, nandito si Nebuchadnezzar. Sana makita rin kung saan man tayo mga mananampalataya mapunta, kitang-kita sa atin, uy, ito, anak ng Diyos to. Ito, mananampalataya ito. Uy, nandito si Jesus Christ kasi nandito itong nagre-represent sa Kanya. Ganun nawa ang makita sa atin. At sa ating pag-uugali, nawa makita po ang Panginoong Jesucristo. Kasi ano'y naman natin yung ang galing-galing natin sa theory. Maaring ang galing mo makipagdebate. Ang galing mo sa mga Bible verse. Pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Wala din. Sayang lang. Na-defeat yung pinaka-purpose. Tandaan nyo po sa Matthew 5:16, very familiar verse, na let your light so shine before men. Bakit? That they may see. They, yung mga taong nasa paligid natin, that they may see your good works. At ano magiging effect nito? And glorify your Father. Yan ang pinaka-ultimate na goal natin, mag-glorify yung Father, which is in heaven. Kaya nga kinakailangan nating maging tama yung ating mga aral based from the Bible, maayos yung ating mga itsura, maayos yung ating pamumuhay, yung ating mga pananalita, yung ating mga gawa. Kasi nga, meron na tayong nire-represent. We represent our Father. Napakasarap, di ba, kahit sa mga anak, no? Pag ang isang anak ay nagkaroon ng mga award, ang galing ng batang ito. Manang-mana, di ba? Manang-mana talaga. Yun ang magandang pakinggan, galing niya, talino. Bright, manang-mana sa tatay, no? Manang-mana sa nanay. Pero di ba pag napakakulit, tas ang tigas ng ulo, suki sa principal's office, pambihirang anak to. Sino ba tatay nito? Sino ba nanay nito? Di ba, kitang-kita dun sa refleksyon ng magulang. Ganon din pagdating sa spiritual. Na, kaya nga di ba, sa panahon natin ngayon, yung salitang Kristiyano, nadumihan na eh. Ang ganda sana ng kahulugan kasi
follower of Christ. Kaya lang, daming mga gumagamit ngayon ng pangalan niya, kahit mga kulto, ginagamit nila yung pangalan na yan eh. Kaya nakakalungkot, no? So sana tayo makita sa atin, no, na talagang tayo ay namumuhay, nakitang-kita sa atin yung ang Father, na talagang tayo ay maging mga icons ng ating Heavenly Father sa ating present generation. Kaya again, babalikan ko po yung mga nandito, yung mga guest po natin, mga kaibigan, mga kapatid. No? Maaring sa oras na to, salamat nandito ka ngayon. Napakinggan mo yung preaching, pero alam niyo, yung pinakamahalagang maintindihan ng ating mga bisita is bago tayo manumbalik doon sa image na yon, kailangan ayusin muna natin yung ating relationship with God. At walang ibang paraan para ito'y maayos kundi sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. Bakit may mga tao kahit New Year, sinasabi nila, Lord, magbabago na ako, no? Tatalo na akong ganito, New Year's resolution, nakailang New Year's resolution, hindi ka kayang baguhin ng New Year. Kasi kinakailangan mabago muna yung loob. At ang makakagawa lamang yan ay ang Panginoong Hesukristo. Simple lang ang mga talata, sabi nga ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Wala nang iba. Bugtong na anak, Jesus Christ lang. Na sino ka man ngayon, bata, matanda, Pilipino, Koreano, Amerikano, sino ka man ang manampalataya kay Jesus, sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito magsisimula yung pinag-uusapan natin. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Tayo manalangin. Aming Amang nasa langit, our Abba Father, salamat aming Ama. Dahil kami po na mga nagtiwala na sa iyo, hinugot mo kami sa kadiliman. Ang masakit na katotohanan sa Bible, merong mga hindi anak ng Diyos. John 8:44 tells us, ye are of your father, the devil. Isang malaking sampal po yun. Dahil akala ng mga ibang tao, lahat ay anak ng Diyos. Hindi pala. Meron palang anak ang kaaway. Ang tao hanggat hindi nagtitiwala kay Jesus Christ, ay nasa kadiliman, nasa pamilya ng kaaway. Kaya sa mga nakikinig ngayon, maaring meron ding sumusubaybay sa ating online live streaming kaibigan. Ang pinakamagandang celebration ng Father's Day ay tanggapin mo yung regalo ng Father in heaven. And that is trusting, receiving the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Ang masamang balita, lahat tayo ay makasalanan. Kami rin po, lahat dito sa FBC, lahat makasalanan. Wala pong perpekto sa amin. Pero salamat, merong perpektong tagapagligtas. At yan ang Panginoong Hesukristo. Pagkatiwalaan mo siya, siya lang ang nagsabi na I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya lang ang nag-iisang daan. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Kaibigan, sa oras na ito, isa lang ang paraan para maligtas ka. Isang paraan lang para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pagkatiwalaan mo, tanggapin mo ang Panginoong Jesus na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kahit gaano karaming kapalpakan, kasalanang nagawa, ito ang magandang balita, binayaran na yan ng Panginoong Jesus. Personally, pagkatiwalaan mo lang siya. Tanggapin mo na sapat na ang ginawa niya sa krus, na siya'y muling nabuhay dahil siya ang tunay at nag-iisang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Pwede kang lumapit sa Kanya sa mga oras na to. Pwede tayong manalangin. Pwede kitang gabayan sa isang prayer. Habang sumasabay ka sa panalangin ito, ariin mo to from your heart. Na sarili mo itong panalangin. Diyan sa iyong kinaupuan, o habang ikaw ay nakikinig ng live streaming or video na ito, pwede kang sumabay na nagbumula sa iyong puso. Ito na yung panalangin. Mahabaging Diyos, inaamin ko po
na ako ay makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili papunta sa langit. Salamat, Panginoong Jesus. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo ang aking mga kasalanan. Ikaw ay namatay at ika'y muling nabuhay dahil ikaw ang tunay at nag-iisang tagapagligtas. Pinangahawakan ko po ang turo ng iyong mga salita na ikaw lamang ang makakapagpatawad sa aking mga kasalanan. Na ikaw lamang ang nag-iisang daan patungo sa langit at magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.